I'm Ate Shem. I'm Ate Zoe. Welcome to Kids Crayons. Are you ready to listen to God's Word today? Then let us pray. Lord, thank you for today, and Lord, please bless us as we learn something through God's Word today. In Jesus' name we pray, Amen. Let's worship the Lord by singing and dancing. Buckle in, brother, and hold on tight. It's a long road together. We can be different as day and night, but life is truly better. Giving and taking and working it through, loving and praying and sticking like glue. They will
Hello kids! Ako si Teacher Thea. May tanong ako sa inyo. Taas mo yung kamay mo kung nakapunta ka na sa restaurant. Paano ba yung experience? Magkano yung pagkain? Meron ka na bang nakain na hindi mo nagustuhan? Alam mo ba na nung nasa desert yung mga Israelites, binigyan sila ni God araw-araw ng pagkain? Araw-araw, binigyan niya sila ng mana. Di ba kumakain tayo ng wafer? Nisin wafer. So, araw-araw, parang medyo siguro parang ganun yung kinakain nila. Sweet honey tasting flakes. At saka quail. May meat, may yung bird meat. Araw-araw, para silang kumakain sa restaurant, dinadala ni God yung pagkain nila nang hindi sila nagbabayad. Gusto mo ba yon? So, tingin nyo ba masaya yung mga tao sa binigay ni God? Isang bagay lang, isipin mo, paano kaya kung 5 years? Ganun yung pagkain mo. Siyempre, pwede mo naman kagaya ng flour natin, pwede natin lutuin ng iba-ibang luto habang tumatagal yung panahon. Or chicken, kung kumakain ka ng chicken, parang bird. Lulutuin mo ng iba-ibang paraan. Pero araw-araw yun. Tingnan natin ano yung naging attitude ng mga tao. Papatapos na yung 40 years, malapit na silang pumasok sa promised land. But bago yun, mag-pray tayo. Lord Jesus, salamat po sa iyong salita. Salamat po dahil ito ay buhay at aktibo na kaya kaming baguhin, Father. And I pray, Lord, na itong mga lessons na to na nakita namin sa buhay ng mga Israelites ay mapakinggan talaga namin at maisa puso. At yung natututunan namin ay maisagawa namin sa aming buhay at magkaroon kami ng takot at pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Review lang natin uli yung mga pangyayari. So, umalis sa Egypt yung mga Israelites dahil pinalaya sila ni God sa pagiging alipin at papapasukin niya sila sa lupa niyang pinangako. Pero, dun sa biyahe, ang pinili na leader ni Lord para sa kanila ay si Moses. At pag sumunod sila kay God, si God ang mag-aalaga sa kanila, babless niya sila. Pero, pagka nag-disobey sila o hindi sila sumunod kay God, magkakaroon sila ng problema. Tapos, nung nasa Desert of Paran sila, may ginawa silang mali. At dahil doon sa mali na yun, imbis na mga 40 days lang sana sila magbabiyahe bago makapasok sa Promised Land, umikot sila ng 40 years. At sabi ni God, ay hindi sila makakapasok sa Promised Land. Ganito, 'di ba? Sabi natin nung isa-isang linggo, pinadala yung 12 spies. Tapos sabi nung 10 spies, oo nga, maganda yung binigay ni Lord. Kaso nga lang, malalaki yung mga tao, di natin sila kaya. Sabi ng dalawa ni Joshua and Caleb, hindi, kaya natin kasi binibigay sa atin sila ni Lord. So, ayaw nilang sumunod, naghamon pa sila na babalik na kami sa Egypt. Tapos mag-a-assign pa sila ng ibang leader. Tapos, nung nagalit si God sa kanila, sabi nila, sige, pupunta na pala kami. Pero sabi ni God, huwag na kayong pupunta kasi hindi ko na kayo sasamahan. Tapos, lumapit si Moses kay God. At sabi ni God, ayan, hindi sila makakapasok. Pero yung mga anak lang nila, 20 years old below, ang makakapasok. Lahat ng above 20 years old, mamamatay sila dito sa desierto. So, lahat ng pagtalikod nila kay Diyos, kay God, ay nagkaroon sila ng maraming problema sa kanilang pagtalikod. Nung di sila makahanap ng tubig, imbis na humingi, nagreklamo sila. Kay Moses, bakit mo kami dinala palabas ng Egypt para patayin? So, hindi sila nagtitiwala kay God. At sabi ni God, baluin mo yung bato at lalabas yung tubig. So, pinalo niya yung bato, lumabas yung tubig, nakainom sila. Nung ikalawang beses na nangyari to, sabi ni God, kausapin mo yung bato, lalabas yung tubig, pero pinalo ni Moses yung bato, lumabas yung tubig, pero hindi na siya makakapasok sa Promised Land. Tapos nagkaroon sila ng mga kalaban.
Hindi sila pinapadaan. Dadaan lang kami, wala kaming kukunin, pero ayaw silang payagan. And ayaw nilang padaanin kahit nagmakaawa sila. Papatayin daw sila. So nilabanan nila sila. Umalis sila, dumaan sila sa iba, pero yung Canaanite army naman yung lumaban sa kanila. At ngayon, lumapit sila kay God. At si God ay tinulungan sila. Nanalo sila sa gera. At kahit na nanalo sila sa gera, tinutulungan sila ni God, patuloy na hindi pa rin sila nagtitiwala kay God. Nagrereklamo na naman sila. Sabi nila, pagod na kami. Malapit na matapos yung 40 years. Lagi na lang tayo naghahanap ng tubig. Galing sa Mount Hor, they became impatient, sabi dito sa Bible. And they spoke against God and against Moses. Hindi lang kay Moses, pati kay God, they spoke against Him. Bakit mo kami dinila laban sa Egypt? Para lang mamatay sa Egypt. Marami sa kanila namatay, pero hindi yun yung plano ng Diyos. Wala namang pagkain, wala namang tubig. At itong mana at quail na binibigay mo sa amin, sukang-suka na kami dito. Sino sa inyo nakapagreklamo na ng gano'n? No? Ganito na naman pagkain? Lagi na lang ito? No? Hindi lang pala Israel, no? Minsan tayo ganito. So, mag-ingat tayo. At sabi ni God, nako, nagre-rebelde sila. At dahil dyan, hindi sila nagiging kontento sa binibigay ko at mag-antay sa lupang ipinangako ko at sa buhay na ipinangako ko sa kanila. At dahil wala silang pagkakontento, ano ba yung pagkakontento? Ang pagiging kontento ay hindi pagre-reklamo. Kung ano ang binigay sa'yo, tatanggapin mo na may pagpapasalamat. Ang pagiging kontento ay yun nga, pagpapasalamat sa binigay sa'yo ni Lord. At pag-i-enjoy nito bilang sapat. At pag may kailangan ka, may request ka, hihingi ka lang kung maaari, 'di ba? At yun ang attitude ng pagiging kontento. Hindi na lang laging nagrereklamo, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito, bakit hindi ganito, bakit walang ganito. Ganon yung naging attitude nila. So, nagpadala si God sa pagre-rebelde nila ng fiery serpents. At kinagat sila yung mga ng mga ahas. Tapos marami sa kanila namatay. At lumapit sila kay Moses at humingi ng tawad. Sabi nila, Moses, patawarin mo kami. Nagkasala kami laban sa iyo at laban sa Diyos. Hihingi mo kami ng tawad sa Diyos para tanggalin niya itong mga serpents na to. So, nag-pray si Moses para sa mga tao, pero hindi tinanggal ni God yung ahas. Ang ginawa niya, sabi niya kay Moses, gumawa ka ng kahoy at ilagay mo yung snake, bronze na snake, doon sa as nung kahoy na yon, parang yung cross. At lahat ng nakagat ay titingin lang dito sa cross na to, doon sa bronze snake, doon sa cross, at siya ay mabubuhay. So, gumawa si Moses ng bronze serpent or snake at nilagay niya doon sa cross. At kapag may kumagat doon sa mga tao at nagtiwala sila kay God, titingin sila, kagaya ng instructions ni God, doon sa snake at sila ay maliligtas. Kagaya ng tayo ngayon, sabi ni Jesus, just as the snake was lifted up in the wilderness, so the Son of Man will be lifted up. Na lahat tayo natitingin kay Jesus as our Savior. Nandun na yung sumpa ng kasalanan natin sa cross at tayo ay maliligtas. Tayo ay mapapatawad. At tayo ay hindi mamamatay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Balikan natin yung kwento. Bakit nagrereklamo yung mga Israelites? Nagsasawa na daw sila sa pagkain na binibigay ni God. So, anong pinadala ni God dun sa desert?
dun sa camp. Poisonous snakes. Bakit kaya, no? Kasi, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit gumawa ng paraan si Lord para maligtas sila at gumaling para sa kagat ng mga ahas? Dahil nanalangin si Moses nung humingi silang ng tawad at humingi siya ng tulong kay God na tanggalin yung mga ahas. Paano gumaling yung mga tao sa kagat ng ahas? Tumingin sila doon sa snake na nasa cross. At pinagaling sila ni God. Kagaya ng instructions ni God. Hindi dahil may magic yung snake, pero at that time, yun ang binigay na instructions ni God para maligtas sila. At pag sinunod nila si God, sila ay nagtitiwala at sila ay maliligtas. Ano nga ibig sabihin ng pagiging kontento or content? Maging masaya sa kung ano ang meron ka ngayon, na hindi nag-iisip na laging kulang, laging mali kung anong meron ka, at pagiging mapagpasalamat. At pag may kailangan ka, hihingi ng walang pagdadabog. Sabihin mo nga sa katabi mo kung anong natutunan mo ngayon. Kagaya ng mga Israelita, nagkasala din tayo. Tanungin mo nga katabi mo kung nakapagreklamo ka na ba sa nanay mo? Or inabutan ka na ba ng pagkain, tapos imbis na magpasalamat, ay sabi mo, bakit ito? Ayoko nito. Diba? Sabi, we must receive everything with thanksgiving. And kagaya ng sila, nung tumingin sila sa stake na nasa cross, sila inaligtas. Tayo din, pag tumingin tayo kay Jesus na naipako sa cross, wala na siya dun. Binayaran niya na yung snake, yung sumpuan ng kasalanan, siya na yung nagpunta dun sa cross. At pag tumingin tayo kay Jesus, the finisher and perfecter of our faith, tayo ay maliligtas. We will not die, we will not perish, we will have eternal life in Jesus Christ. So, let's pray. Lord Jesus, tulungan mo po kami to have a heart of gratitude, of thankfulness, pagiging mapagpasalamat at kontento kung ano ang meron kami. At paglapit sa iyo ng maayos, ng walang pagrereklamo pag kami ay may kailangan ng may pagpapasalamat, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga panahon na naging mareklamo kami at hindi kami nagtiwala sa iyo. At ngayon sa paglapit namin sa iyo, nagtitiwala kami na sa iyo kami titingin, Jesus, at kami ay maliligtas. Kami ay hindi mamamatay at magkakaroon ng buhay at kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Hi kids! I am Kuya Wancho. And I am Manuel. And the memory verse for today is from Philippians 4 verse 11. Let us read it. I am telling you this, but it is not because I need anything. I have learned to be satisfied with the things I have and with everything that happened. Philippians 4 verse 11. We should be grateful for everything we have. And Yes, that is correct. And one last time all together. Philippians 4 verse 11. I am telling you this, but it is not because I need anything. I have learned to be satisfied with the things I have and with everything that happens. Philippians 4 verse 11. Thank you kids! I hope you memorize this memory verse and share it with your friends. Bye! Buckle in, brother, and hold on tight. It's a long road together. We can be different as day and night, but life is truly better. Giving and taking and working it through, loving and praying and sticking like glue. They will see God's love in me and you.
Did you learn something new today, kids? Before we end, let us pray. Lord, thank you for this day. Thank you for the lessons you've taught us today, Lord. Bless us, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. See you again next Sunday, kids. Goodbye.